Sa kabila ng kanyang kapansanan, may binatilyong lalaki na nakatulong sa paglikha ng pinakainaabangang atraksyon sa Angono Rizal, ang mga higantes. Si Cesar Apolinario on assignment. Kung lilikha ng obra, hindi sapat ang isang kulay para ipinta ang bayan ng Angono sa Rizal. Bukod kasi samot-saring kulay nitong taglay, mistulang nakahuluman na sa iba't ibang hugis ang kanilang pagmamahal sa sining. Kaya binansagan itong Art Capital of the Philippines. Saang direksyon ka man lumingon, mababakas sa mga taga rito ang pagiging malikhain. Kaya na lamang sa kainang ito, hindi lang tiyan kundi pati mga mata ay mabubusog din sa dami ng obrang makikita rito. Para mo na rin daw nalasap ang tamis ng kultura. Oras na matikman mo ang kanilang buttered hantik. Kung may isang pagkakataon na mas na ipamamalas ng mga taga-Angono ang kanilang pagkakakilanlan, yan ay tuwing buwan ng Nobyembre. Kailan ipinagdiriwang ang taunang Higantes Festival. Pero ang mga higanting obrang ito, hindi na lang daw tuwing pista ni San Clemente makikita. Dahil kahit tuwing Kapaskuhan, bumibida na rin ang mga ito. Isa sa mga nasa likod ng espesyal na likhang ito ang 15 anyos na si Buknoy. Mayroon siyang multiple inborn disability. Punit ang kanyang lalamunan at hindi ganap na maayos ang kanan niyang tainga. Nasa pangangalaga sa ngayon ni Mang Toto na siyang nagmulat sa kanya sa paggawa ng higantes. Bagaman hindi nakapagsasalita, nagsusumigaw naman daw ang gustuhan ni Buknoy na mapamahal sa sining. Nakita ko, malinis siyang humawak, maayos. Ngayon, nagtuloy-tuloy na pinabayaan ko na siyang gumawa. May problema man sa pandinig. Agad na tumugon si Buknoy sa tawag na turuan ang iba pang kabataan sa paggawa ng mga ito. Ang tagal ko nang gustong pag-aralin yan. Lang, siyempre, kakapusan din namin. Sa katunayan yan, pag festival lang kami nagkakaroon kahit papaano ng income. Ngayong malapit na ang Pasko, magkasamang binuksan ni Mang Toti at Buknoy ang alkansang halos isang taon nilang pinaglagyan kanilang ipon. Kapos man ang mahigit 300 pisong laman ito para may maipambili ng bagong damit. Mas malaking handog naman daw ang naghihintay para sa kanya. Kung pwede pa natin yung matulong, mabigyan ng hearing aid, mas magiging madali sa kanya yung communication. Sa ngayon, marami tayong paggawaan ngayon ng mga miniature higantes for souvenir. Hindi lamang tulad niya yung nabibigyan natin ng pagkakataon na makapagtrabaho, kundi marami pang mga kabataan, PWD man, out of school youth. Hindi man nabigyan ng sapat na kakayahang makarinig at mapagsalita. Nabiyayaan naman si Buknoy ng talento at ng mga gaya ni Mang Toti na nakahandang gumabay at sumuporta sa kanya. Isang regalong kahit ilang Pasko pa ang lumipas. Araw-araw niyang ipagpapasalamat. Hanggat binibigyan ako ng lakas ng Panginoon at ako'y ito pa, gumagalaw, buhay pa, talagang nandiyan pa rin ang pagtulong ko sa kanila lahat. Ako si Cesar Apolinario at ito ang aking assignment.